Okay, mayong gabi sa tanan. Salamat kayo na sila Mr. and Mrs. Margaha. Salamat kayo. Kung panipalo nila na ang putang yung nihani, kadabuntan. So, yan po na sa ani. Kaya balik na dire, basi mag-uniforme na. Okay, so dito magdugay. Kani manindugta atong basaho ng naadiha sa screen nata sa John, nata sa Book of John. John man tawag tuon sa atong Wednesday service. John chapter 6, 34-35. Okay na mo? Okay. John 6:34, ready, read. And said they unto thee, Lord, evermore give us this bread. 35, go. And Jesus said to them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth in me shall never thirst. Apo, tama na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kayo, Amahan, sa matag-usa nga niya karon. Salamat Ginoo nga nagapadayon mi sa among pagdaig, pagsimba kanimo, paghatag nimo ka dako kayong pagsidungog, Amahan. Sayod kami Ginoo, ikaw ang Dios nga maoy nag-control aning tibuok kalibutan, Amahan. Dios nga langit nun, salamat kayo nga ikaw nagahatag na mo og pulong nga walay bikil, Amahan, tungod kay kining nga church nga among simbahan, Amahan. Nagsimba Ginoo sa 1611 King James Version. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagagiya gud namo sa insakto nga dalan, Amahan. Ining kagabhion, Lord, kini mong lipon pag-aig igsusulti, wala na kahibalo. Ako ipangamoyo, Amahan, nga ang imo Ginoo nga kaluoy maangko namo karong kagabhion pag-aig sayon nga pagsabot ang matag usa o tabuni kami spililo ni mondugo. Abuga ang mga evil spirits, Amahan, pinagis dugo ni Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Okay, saning. O na itong ibasa ganiha, yun dere. Unya, maingon sila ngadto kaniya, Ginoo, sa kanunay ihatag kanamo kini nga tinapay. Og si Jesus maingon ngadto kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga nagaari kanako, dili nagayod pagkagutomon. Ug siya nga nagatuo kanako, dili nagayod pagauhawon. So at mensahe karon naguluhan ni siya og Jesus the bread of life. Jesus the bread of life. Samtang kaning nga chapter giabrihan nato atong gibasa, atong makita din nga si Ginoong Hesus nagwali ngadto sa daghan kayong tao nga maingon nato gipanggutom. Hungry multitude. Pagkahuman niya sa iyang mensahe, nahibalo siya nga kadtong mga tawhana nagkinahanglan silang pagkaon sa ila para silang lawas. Pagkaon silang lawas. So, iyang gihimo ang milagro nga siya ra po'y makahimo. Nagkuha siya, nagpasosya siya dito sa mga bata o dunay bata nagdala dito og 5 ka gagmay nga loaves, 5. Dayon duha pod nga small fishes, 2 ka isda. Tanawar ko ning number ani kay ang number ko sa Ginoo 7 man. 5 plus 2 equals 7. Maunan siya. Dayon pag umana to, gipakaon tong daghan kay mga tao nga gituhuan duol sa 15,000. 15,000 ka tao. Pag human ang niadtong mga tawhan na pagkaon nila, nahupong na sila, nabusog na sila, ang mga disciples, gikuha nila ang 12 baskets. 12 baskets
nga puno sa fragments, puno sa sobra atong iyang gihimo nga milagro. Matingala ka ganong 12 man pod. 12 man pod ka basket. Ang usa ka basket ana tag isa-isa tong mga doubting disciple. 12 man sila disciple. 12 pod ang kabasket ang nasubra. Tagsa-tagsa ang mga disciple nga nagduda kung makapakaon ba siya. So kini nga talagsaon kay milagro nag-serve ni nga murag para sa kadako sa tao ang illustration for a sermon nga si Ginoong Hesus gusto niya iwali. A portion of which we have just read. Mga itong ibasa ganiha. Now, in this passage, we are presented with a new portrait of Lord Jesus Christ. Kanang atong ibasa karon bag-o ni nga gihulagway bahin ni Ginoong Hesus. In this passage, si Ginoong Hesus gipadayag dinhi nga the bread of life. The bread of life. This is an interesting portrait of Jesus. Tungod kay kaning bread is a substance known and used by every society on the face of the earth. Baluta sa kaning tinapay. So, bisan kitang mga Pilipino, kadaghanan gyud nato at putas tindahan palita og tinapay. Katong mga karaang mga tao kaniadto, ilang lutoon ang ilang tinapay dinha sa kilid sa bato nga gipainit nila sa kalayo. Diha nila lutoon ang ilang tinapay, primitive people. Now, kaning tinapay gikaoni sa mga katawhan everywhere. By the same token, most people enjoy the bread. Kadaghanan mga tao, malipay sila aning tinapay. O gani kung matukog San Pablo, basta na alay sakyanan, makahulam kong jibot sakyanan, magpag-adto na ko dito. Magdala gyud kung palit, muagi gyud mi dito bubong sa Julis. Kaya anak ko sila paan ditong init dito sa San Pablo. Dayon kay naman po yung mga puto dihang baligya ng bikiri, init pa kayo. Maibog na ba? Ako lang po silang dalan ditong puto. Muna nga, malipay na po sila. So, samtang ang ubang tao, ganahan sila karne, ang uban po dili ganahan. Ang uban, ganahan sila mga mukaon o mga utanon, mga green vegetables. Ang uban dili po ganahan. Pero kadaghanan gyud mga tao, ang tinapay is one of the few foods that can be tolerated by most digestive system. Kasagaran. Usab, kaning bread has a satisfying quality that few other food products have. Imo lang na siyang i-slice ni mo ng tinapay, o kanang tinapay maayo kanon. It is a food, usa kini kapagkaon nga gikinahanglan sa mga tao. Kinahanglan nila gamit, ma-enjoy yun kadaghanang tao basta aning tinapay. Now, kani atong ipang istorya kung ato ning tapukon, when all this taken together, mahimo makasabota nga klaro kayo ngano nga si Ginoong Hesus gipadayag ni siya as the bread of life. Nining kagabhion, samtang maghatag-tag panahon nga tun-an kani mga pulong sa atong ni Ginoong Hesus,
gusto nako nga matan-aw nga si Ginoong Hesus hantod karon is still the bread of life. Still the bread of life. He is what the whole world needs. Si Ginoong Hesus, siya ang gikinahanglan gayud sa mga tao sa tibuok kalibutan karon. He satisfies all those who partake of Him. There is not a person on the world who cannot tolerate Him. And there is not a person who won't enjoy Him when they meet Him. Therefore, atong tagaan ni pila ka minutes, kanini kagabion, kani mga bersikulo ha, og tan-aw nato si Ginoong Hesus nga giulagway diri as the bread of life. Number 1, part 1 pa ni nga mensahe. The personality of the heavens bread. The personality. Mao ni ang atong point 1, the personality of the heavens bread. Point A, heaven's bread is a person. Ang tinapay gikan sa langit usa kini ka tao. Mao na atong gibasa ganiha. Ingon din sa atong gibasa ganiha 34, unya miingon sila ngadto kaniya Ginoo. Sa kanunay ihatag kanamo kini nga tinapay. Ug si Jesus miingon ngadto kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga nag-ari kanako dili nagayod pagkagutomon. Ug siya nga nagatuo kanako dili nagayod pagauhawon. So according to these verses, the bread of heaven, ang tinapay sa langit, dili ni siya sistema. It's not a system or dili ni siya denomination. But He is a person. He is a person. Kani nga kamatuoran, simply nag-serve lang ni pahinumdum ka nato that we can never be saved by some religious system or method. Dili ko ta maluwas aning sistema sa religion or mga method sa religion. Salvation comes through Jesus and Jesus alone. So, ingon dito sa Acts 4:12, ingon there, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, daghan karong mga pagtulunan, mutuo ni Jesus Christ aron maluwas, plus magpa-membrog simbahan, kay dili pa membrog ng simbahan dili ma-save. Ato nang gisulti dire klaro nga ang salvation diha lang ni Ginoong Hesus. Diha lang lamang ni Ginoong Hesus. Number B, heaven's bread has power. Ang tinapay gikan sa langit dunay kanay gahom. Doon nabasa ganiha sa 35b, He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Siya nga nagaari kanako dili nagayod pagagutomon, ug siya nga nagatuo kanako dili nagayod pagauhawon. Kini nga langitnon nga tinapay duna kani gahom nga makaluwas sa tao. Maluwas siya gikan sa impierno paingon sa langit. Kaning heavenly bread duna siya gahom to secure. Duna siya gahom to satisfy every sinner who comes to Him by faith. By faith. Maunay nakabulag ni Ginoong Hesus gikan sa tanan nga religion o sa tanan nga self-proclaimed Messiah of the world. While they promise great things, they can deliver only death. Samtang kaning religious system o kaning mga self-proclaimed Messiah
maka nagahatag ni dagko mga butang nga pero ang mahitabo ani ang ilang mahatag kamatayon lang sa tao. Kamatayon sa tao, paingon sa impierno. Proverbs 16:25 ingon dito, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, si Ginoong Hesus sa laing pagkasulti, nagsaad siya kinabuhi. Nagsaad siya kaluwasan sa tao. Nagsaad siya kasiguruhan sa iyang kaluwasan. Nagsaad siya pagkahupong. Nagsaad siya hingpit nga kaluwasan sa kalag sa tao. And He delivers every time. Na wala kayo ko kabalo diha sa ibong kasing-kasing. But that is mauna ang klase nga Savior nga gusto na ko isulti sa akong kasing-kasing. Kung nagtuo ko, maupod siguro na ang masulti nimo sa imong kasing-kasing. Point C. Heaven's bread has promise. Kamang ko na ibasa na. Heaven's bread has promise. Kamu ibasa ng John 6:47. Ready? Read. 48, go. 49, go. 50, go. 51, go. Okay, heaven's bread has promise. Ingon dito sa 47, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga kaninyo. Siya nga nagatuo kanako, adunay kinabuhing walay katapusan. Ako, mao ka ng tinapay sa kinabuhi. Ang inyong mga amahan, nangaon og mana dito sa kamingawan. Mauna dito sa katong kalibot-libot sila sa wilderness. Og mga patay na, 50. Kini ang tinapay nga nanaog gikan sa langit, aron ang tao makakaon ini og dili mamatay. 51. Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, kung si bisan kinsa nga tao mukaon niini nga tinapay, siya mabuhi sa kahangturan. Ang tinapay nga akong ihatag mao ang akong unod nga akong ihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan. So kani nga bersikulo nagsulti din nato nga ang tinapay gikan sa langit naghatag na kinabuhi sa katao. Physical bread, kanang physical bread, pandisalba unsa ba diha, makasustain na sa kinabuhi sa tao sa taas nga period of time. Opan paghuman sa panahon, kanang body mamatay mangyapon. Kanang body mamatay mangyapon. Even though bisag kaning body gipakaon og mayo, matay mangyapon. Jesus on the other hand is bread that gives everlasting life. So when Jesus is received sa imong kasing-kasing, He gives a salvation that lasts for all eternity. For all eternity. Abi nimo kung magbasa magtuon bitaw ka ang Genesis chapter 1 and 2, kung imo no verse by verse. Abi nimo ang kalibutan ba? Kung ani ang kalibutan, ang porma sa universe kung ana siya. Dito stumoy ana na dito mao na ang paradise sa Ginoo. Dire sa ubos ana naa siya, inay tubig ana naa sa ubos. Naana siya dito ang kalibutan, na ang atmosphere, the first heaven, dahil naadin na ang second heaven, naadin na ang mga bituon, mga adlaw, naadiha. Matod pa sa gawali, siya, ingon sa dili ko sigurado, kayo ha, dili ko sigurado. Pero kaning second heaven, nga naadin ang mga galaxy,
pagkagalak sila sa second heaven, mauna unya atong suroy-suroyan. Yun ang kag magsuroy-suroy ka ng galaxy sa second heaven, putin, duta siguro ha. So, mauna iyang explanation. So, when Jesus is received, He gives a salvation that lasts for all eternity. And nothing can ever take that away from the believers of God. Walay makakuha ana kanimo kung ikaw saved. The simple fact is this: every person who places their faith in Jesus for salvation is going to live forever. Pagka kinabuhi na siya, hangtod sa hangtod. O mauna ang atong kinabuhi karon. Karong mga panahon na, doon natin mga kaluyahon, pero unsa man lang mahitabo sa kinabuhi, we will live forever. Kaya nakapatunta sa tinapay nga kisaad. Mao ni ang last part 1. Heaven's bread has a price. Ang tinapay gikan sa langit doon na kani presyo. Kamoy basaan ng John 6:53. John 6:53. Ready, read. Mao na ang presyo. Drink ang iyang blood. Ingon diri sa atong nagibasa og si Jesus, miingon ngadto kanila sa pagkatinuod, ako mag-ingon nganha kaninyo, gawas kon kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug mo inom sa iyang dugo, kamo walay kinabuhi diha kaniya. So, before the heaven's bread can be enjoyed by the sinner, it must be received by the sinner. Dawaton yun na siya sa usa ka makasala. This is a simple enough thing. Simple kayong mga butang. Pero daghan ani di mo tuo ba madagma sila niini lang mga pagtulon ana. Kaya sa ana din kaliwasan kasayo na naa siya. Manang uban nga ila lang i-take for granted ba. So they can believe that Jesus was real, that He died on the cross, and even that He arose from the dead, and to make His sacrifice and the salvation He offers a reality in your life. You must come to Him by faith and be born again. Mao na ang pamaagi. Imagine na lang nini siya ba? Imagine that you are invited to my house for a dinner. Imbitar ko ka dito sa kumbalay kay manihapon ta. Dayon ako gipas katong plate nga naay hot buttermilk biscuits. Then ako nang giagi nimo, then mingon ko nga kaon diri og kaning biscuit, maayo na nga biscuit. Mingon ka, yes, thank you. I would love one. But instead of reaching out and taking it, you simply sit there and smile. Wag ka, tanaw lang ka, katawa lang ka, wag ka mukaon. So I say, nagtuo ko nga galahan kag biskwit. Ning response siya, oh, I do. My response would be, well, if you want it, you are going to have to reach out and take it for yourself. Kung nag-ibutang din na, kung gusto nyo ka, butang na ko din na, pagkuha diha, then kaon ka. I am not going to put it on your plate for you. So mauna ang story anili ang bahin sa kaluwasan. So mauna conclusion, salvation works the same way. Salvation works the same way. Dili lang nimo na tan-awon, imo na siyang dawaton kasing si Jesus Christ. Salvation works the same way. Jesus has already done everything that is necessary
to save the sinner. Mao na ang gihimo. He died on the cross. He rose from the dead. And He calls the sinner to come unto Himself. He has done all that He can do. Before you can be saved, you are going to have to come to Him by faith. Why gastone? It won't cost you a dime to be saved. Isaiah 55:1 and Revelation 22:7, ingon dito 55:1, ingon dito, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Ye, come buy wine and milk without money and without price. Sa Revelation 22:17, ingon dito, and the Spirit, capital H, and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of the life freely. So, ang kaluwasan way gasto ni, but it does require that you receive Him by faith. You receive Him by faith. Sa verse 47, John 6:47, ingon ito, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. To be saved, you have to believe in Jesus. This word simply means, rest the totality of your weight upon. Muna ibuot, ipasabot. So, kanang ang totality sa atong kabug-aton ba, ato nang gisandig dia ni Ginoong Hesus. It is not Jesus plus this or that. Ang kaluwasan dili ni Ginoong Hesus, buto ni Ginoong Hesus plus or unsa ba diha. Ay uban daghan kay idungag, water baptism, magpamembro sa simbahan. Ang nakaluwas nato si Ginoong Hesus ra. So, it is not Jesus plus this or that. It is Jesus alone that saves the soul of man. Mauna ang bread of life. Nindog tawag ang puta. Mahal naman lang itnon, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong paghatag namo nining pagtulunan, amahan. Salamat Ginoong lain na sa imong presentation. Ni Ginoong Hesus, salamat sa gisulat ni John. Among ipangamuyo kanimo Ginoo, bulugdang nes kasing-kasing namo Lord, kay maupod ni among isulti sa uban nga ang kaluwasan sa among kalag pinaagi lang sa pagtuo lamang ni Jesus Christ, wala na lain. Amahan, kinang pagampo, pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay?